May bago kasing sinabi 'to si Imee. Ang tagal niyang tumahimik after nitong, rant ni, tawag dito, ni Sara Duterte. Kailan sinabi ni Sara Duterte yung, huhukayin niya si Apolacay at itatapon niya sa West Philippine Sea? Kailan ho niya sinabi 'yan? Sinabi niya ho 'yan October 18, 2024. Eto ho 'yan. "'Pag hindi kayo tumigil, Sara Duterte threatens to throw Marcos Sr.'s remains into the West Philippine Sea." October 18 ho 'yan, mga kosyero. October 18, 2024. Sinabi niya, "Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Imee." Proud pa siya, eh. Ang yabang pa niya, eh. As if as if nakaka-impress yung kanyang mga sinabi, 'no? As if impressive yung kanyang, ginawa. There's nothing impressive about it, mga kotsero. Wala akong nakaka-impress diyan. Sabi ko, according to Sara Duterte, sabi ko, "Kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay niyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea." For the first time, nagsalita na si Imee Marcos. Umaasa tayo, mga kotsero, na si Imee Marcos, magsasabi na, "Wag mo namang ganyanin yung tatay ko. Sana wag mong pagsalitaan ng ganyan yung aking ama." Siyempre inaasahan mo kasi bakit? Yung kasi ang lagi niyang ano, pabida, yun ang lagi niyang sinasabi na mahal ko ang tatay ko." 'Di ba nasa pelikula pa nga niya yun? "Oh, mahal na mahal ko ang tatay ko, oo. Sana nga daw naging lalaki na lang ako dahil sobrang mahal ako ng tatay ko." Oo, gano'n siya, 'di ba? Gano'n siya, eh. Gano'n niya ipinoporma yung kanyang sarili na parang siya yung, favored, daughter, oo, na sana na lang ay naging lalaki siya. Kaso nga lang merong Bongbong Marcos, eh, oo. Pero ang pabor daw talaga ng ama ay nasa kanya. O sige, walang problema, pamilya naman 'yan, sige walang problema. Hindi naman namin alam kung anong nangyayari sa pamilya niyo, eh. Kuwento mo 'yan, o di ikaw bida, siyempre gano'n lang kasimple 'yun, eh. Kuwento mo 'yan, eh. Pero eto, matapos nung mga sinasabi niyang 'yun, matapos yung mga pagkakataon na siya ay, binida niya yung kanyang sarili bilang, the favored daughter, bigla siyang magsasalita ng ganito. Nagsalita si Sara Duterte. Eto ang kanyang sagot, "Hindi ako nagjo-joke diyan. Walang joke 'yan. VP Sara is my best friend." Hindi pa nga ako makapaniwala, eh, nung una. Sinabi niya talaga 'to. Alam niyo, mga kakotsero, imaginin niyo na lang ito. Ilagay niyo ang inyong sarili sa posisyon ni Imee Marcos. Yung best friend mo, na tinatawag mong best friend, sinabihan ka. Sabihan ka. Ang sabi sa'yo, "Be, bes, halika dito bes. Gigil na ako sa'yo, eh. Nanggigigil na ako sa pamilya mo, eh. 'Pag hindi pa kayo tumigil, ipapahukay ko yung tatay mo at itatapon ko sa dagat." Ano magiging reaksyon niyo? Kahit best friend niyo pa siya. Alam niyo ako, mga kotsero, kakalibing ko lang sa tatay ko. Eto isasagot ko. Ito isasagot ko. Kung sakaling merong angat na best friend ko at sasabihin sa'kin yan, "Alam mo, sobrang buwisit ko sa'yo, papahukay ko yung tatay mo, eh. Tapon ko sa dagat. Total malapit yung probinsya niyo sa dagat, tapon ko dun." Alam niyo una kong sasabihin sa kanya? "Subukan mo, isusunod kita, itatapon kita sa dagat. Subukan mong kunin ang nicho ng tatay ko, tapos itatapon mo sa dagat. Subukan mo lang. Kukuha ako ng nicho, ilalagay kita sa loob ng buhay, saka kita itatapon sa dagat. Ikakadena ko muna para hindi ka makalabas." Tapos ito si Imee, "Baby Sara is my best friend." Ayoko pang maniwala nung una, eh. Oo, alam niyo, hindi pa ako naniniwala nung una. Hinanap ko kung saan niya sinabi yan. Nakita ko kung saan niya sinabi, eto.
Ito nakalkal ko guys eh. Eto, pakinggan nyo. How do you feel about VP Sara going public about, stuff that she has said about, beheading your brother, exhuming President I've heard Marcos some of Sr.? it before. Kaya sinabi ko nga, ako, hindi na ako makikipag-alyansa. Alam ko na that it's going to come to this. Alam ko na this is gonna get ugly. I didn't think this was gonna get ugly this soon. But here we are. Kaya sabi ko, pass muna ako dyan. Pass muna ako dyan. Ayoko ng bangayan. Kaibigan Pass kong muna ako matalik. Mahal Pass muna ako dyan. What the hell, Senator Ivy? Sana nakakarating to kay Senator Ivy. What the hell are you thinking? Pass muna ako dyan? Ano yan? Tuta lang ba yung pinag-uusapan nyo? Pass muna ako dyan? What the hell? Hindi ko ako makapaniwala, mga konsero, na ang mga loyalista mas galit pa kay Sara kaysa sa galit ni Amy kay Sara Duterte. Hindi ko kami galing kay Apo Lakay. Mas galit pa ang mga loyalista kaysa sa'yo. My goodness, I hate drugs. Ano yun? Hindi ko papakialaman yan. Hindi ko papakialaman yan kasi ayokong pakialaman. Oo, pass ako dyan, pass ako. Ha? Hindi mo pagtatanggol yung tatay mo? Akala ko ba, Senator Amy, ikaw ang pinakamamahal na anak? Akala ko ba, ikaw dapat ang magiging ikaw ang disipulo na dapat ay magiging susunod sa yapak ng ama mo. Kung makapagsalita ka kung paano mo pinortray ang sarili mo diyan sa pelikula na admittedly ginamit ang mga loyalista para kumita. Kung paano mo binida yung sarili mo, parang ikaw yung favorite na anak. Ikaw yung pinakamamahal na anak. Kapag nag-flex ka, puro na lang lagi, turo sa akin ng aking ama. Turo sa akin ng aking ama. Ang aking ama ay ganito. Ang aking ama ay ganyan. Mahal na mahal ko ang aking ama. Anyari, mas galit pa mga loyalista kaysa kay Amy Marcos eh. Sorry, medyo high pitch yung pagkakasabi ko nun. na mahal ko at kapatid ko, nako, magkakadungisan, ayoko ng bangayan, kaibigan kong matalik, mahal na mahal ko, at kapatid ko, nako, magkakadungisan, magkakahagisan ng puso. Kaibigan kong matalik at mahal na mahal ko, at yung kapatid ko. Parang may mali ah. Parang may mali doon, mga kotsero. Imagine yung pagkaka-describe niya kay Sara Duterte. Kaibigan kong matalik at mahal na mahal ko. At yung kapatid ko. May mali talaga. May mali. Yung pagkaka-describe niya kay Sara Duterte. Kaibigan kong matalik at mahal na mahal ko. Tapos hiwalay at kapatid ko. Ayoko kasi masama sa away ng kapatid ko na mahal ko at kaibigan kong matalik. At dahil, awat na. Di ba, Maria Corazon Munar? Awat na. Tama na. Winalanghiya na yung tatay mo. Kung makarating man to kay Senator Amy. Winalanghiya na yung tatay mo. Winalanghiya na yung tatay mo. Winalanghiya rin yung kapatid mo. Sabi, pupugutan ng ulo. Gusto pugutan ng ulo. Tapos ngayon, sasabihin mo, pass. Hindi ko papakilaman yan. Oo. Kasi, kaibigan kong matalik na mahal ko at saka yung kapatid ko yun nagbabangayan eh. What the hell? What the hell? Ayoko sumali dyan. Trabaho na lang. Dami-dami ko pang, may solusyon. Ay, hindi. Wala. How do you feel? Topak, marami. May topak. May saltik. Oo, meron. Pwede. May kilang yung it's barely a minute yung video eh. Pero ito yung kabuuan ng sinabi niya. I've heard some of it before. Kaya sinabi ko nga, hindi na ako makikipag-alyansa. So, hindi raw siya makikipag-alyansa. Sabihin siguro sa isip niya, ibig sabihin siguro niyan, wala siyang kakampihan. Wala siyang kakampihan.
I knew that this is going to come to this, okay? It's going to come to this. I knew that this is gonna get ugly this soon, and here we are. Okay? That's why I said I'm out of it. I don't like disputes. Duterte is my best friend. O, tinasit na in English eh. And I love her and my brother very much. Dito iba yung ano dating. Mahal ko pareho sila. Pero kung papainggan mo yung papanoorin mo yung video, parang iba yung dating. But anyway, ano natin. Tapos ito kasi yung strategy niya. Bakit niya ginagawa to? Sabi niya, am I seeking support from the Dutertes? I'm seeking support from everyone. I mean, naturally, as a re-electionist, politics is always addition. So I'm hopeful that I'll get as much support as I can, as many allies as I can. So yun pala ang strategy niya. I don't think itong strategy na to ay uubra sa ganitong klaseng environment na meron tayo ngayon. Hindi yan uubra sa political environment na meron tayo ngayon. Buti sana mga kotsero kung ang ating political environment ang Duterte at ang mga Marcoses ay may common ground. Buti sana kung may common ground. Ibig sabihin, merong mga ibang nag-aaway pero hindi naman ganun kalala. May mga aspeto kung saan nakakasundo sila. At hindi FO. Oo. Mag-work yan. Ubra yan kapag ganun. Pero hindi na ganun. Hindi ko ganun ang environment. At ang environment between the Dutertes and the Marcoses are different. 'Di ba? Nagsalita nga yung isa eh. 'Di ba? Sheila Acacio, ano sinabi ng isa? Never again. Never again ako makikipag-alyansa sa mga Marcoses. That includes Amy Marcos. Pero alam nyo, mga kotsero, etong si Sara Duterte, naglalaro din ng dalawang ilog. Namamangka rin sa dalawang ilog. Hindi ko naman dinamay si Amy Marcos eh. Sabi niya nung October 22. Nagpa-victim pa. Ang sabi ni Amy Marcos, pangalan nito? Ni Sara Duterte. After noong press con, tinext ko siya and she was cold. Cold, malamig. Alam naman namin sabihin ng cold. And then, mayroong sinabihan siya na common friend namin, parang kilala ko tong common friend na to, na naiinis siya sa akin at kay BBM. Sabi ni Sara. And then, sinabihan ko yung common friend namin na sabihin mo na huwag siyang mainis sa akin at kay BBM, mainis siya kay Lisa Marcos at Martin Romualdez. Okay, wait lang. Kung galit ka pala kay FL tsaka kay Martin, bakit si BBM ang binibira mo? Bakit ang binibira si PBBM, hindi si FL at saka si Martin? Meron akong suggestion. Meron akong teorya. Ang teorya ko is, ito kasing kapag ang binira ni Sara ay si FL at saka si Martin, hindi ganun kalaki yung effect. Wala masyadong epekto. Ito, kumbaga, walang mangyayari hindi siya makakaangat. Bakit? Pag ang tinira niya si FL Lisa, hindi naman siya magiging presidente pag tinira niya si Lisa. Hindi naman elected si Lisa eh. Kapag ang tinira naman niya si Martin Romualdez, hindi naman siya magiging presidente pag tinira niya si Martin Romualdez. So, ang titirahin niya, si PBBM. Kasi, kapag nasira si PBBM at nawalan ng tiwala sa kanya ang taong bayan, aangat siya. Magiging presidente siya. At kapag presidente na siya, pwede na niya ngayon pag-initan si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. It is a means to an end, mga kotsero. Hindi ba nababasa ni Senator Amy yun? Or baka siya ay accomplice? Baka isa siya sa gustong magpabagsak din kay PBBM, hindi natin alam. Kasi naaalala nyo ba kung sino yung nag-expose according kay politiko? Sino yung nag-expose ng Duran Duran concert? Naalala nyo ba? Di ba si Senator Amy daw? At ibinigay
Itong picture ng Duran Duran concert sa isang DDS bubulager. Alam nyo rin ba, mga kotsero, na kapag naging presidente si Sara, pwede na rin niya impluwensyahan ng Senado at sabihin kung sino magiging Senate President. And the Senate President will become the Vice President of the Philippines. After, kapag presidente na si Sara at Vice President na si Amy, natapos ang kanilang term, pwede ho silang tumakbo ulit. Tandem. Sara Amy sa 2028. Tapos, let's say, mananalo o di another 6 years. Mag-aala GMA sila. 10 taon. Para sa pangarap mong maging presidente or vice-presidente, traidorin mo rin yung ama na tinatawag na yung taong sinasabi mo sobrang mahal na mahal mo at ikaw ay isang kawangis. Oo, yung tatay niya. Hindi man lang niya pinagtanggol eh. Nag-comment din si Senator Amy tungkol doon sa pondo ng baha sa Bicol. O yan, sabi niya. The public deserves some transparency on where these funds went, sabi ni Senator Amy Marcos. Yan, sabi niya. Okay, na problema. Go dyan. Pero ulitin ko lang din, sinabi ko na ito nung nakaraan. Sana, kapag magkakaroon sila ng Senate hearing tungkol sa budget ng DPWH sa Bicol, kung saan napunta yung 31 billion or 61 billion, whichever is the case, sana, dinggin din nila kung saan napunta yung 51 billion na napunta kay Pulong Duterte. Ito yung pinakita ko sa inyo kaninang baha. Ang lala, di ba? Sa Davao City. Walang ulan-ulan, binabaha ng ganyan. Pag iniimbestigahan yung baha sa Bicol kung saan napunta yung budget, imbestigahan din yung sa Davao. Walang ulan yan. Or baka maliit, konting ulan lang yan. Baka nga, hindi naman bumabagyo sa Davao. Mukhang may ulan naman. Pero hindi bumabagyo. Sana kapag nag-hearing sila dyan, Senator Amy Marcos, sana tanungin nyo na rin kung saan napunta ang flood control funds ng Davao City. Sa mga kotsero, sa sitwasyon natin ngayon, sa political climate natin sa Pilipinas, hindi uubra yung strategy ni Amy. Bakit hindi uubra? Dahil yung mga kaalyadong pinipili niya, hindi rin naman siya pinipili. Ako personally, mga kotsero, I don't see any more hope kay Amy Marcos. Wala na. Hindi na yan. Hindi na siya magbabago. Duterte forever na yan. Personally, mga kotsero, kung ako tatanungin, tanggal na si Amy sa listahan ko. Kasi, kitang-kita sa kanya yung partisan politics eh. Gusto niya ipahiwatig yung sarili niya na siya ay independent, siya ay neutral, but she's not. Hindi ho siya independent, hindi rin ho siya neutral. Hindi nga niya masita si Digong eh. Hindi niya masita si Sara doon sa sinabi tungkol sa kanyang tatay. Tatay na pinakamamahal pa yun partida. Yun ang claim niya, tatay na pinakamamahal niya. Hindi siya independent. Ang independent na tao, mga kotsero, kayang punahin kahit sino. O ako, nabibir ako ang admin, nabibir ako ang DDS, nabibir ako ang Dilawan. Kantong independent. So I'll see all of you again on our next live stream, probably on Saturday. And God bless you. Magpapahinga naman ako for today and tomorrow. So God bless everyone, and I'll see you in our next live stream, guys. Bye. See you.
ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?